lumubog sa baha o matabunan ng gabundok ng mga basura? Bakasura ang dobleng pasanin ng mga residente sa isang komunidad sa Agonoy, Bulacan. Ang siste, hindi raw mahakot ng lokal na pamahalaan ang mga basura dahil sa baha. Paano po ba? Sa Agonoy, Bulacan, tuloy lang ang ilang residente sa mga gawaing bahay tulad ng pagsasampay at panananghalian habang nakalubog sa baka. Anyari! Talaga sir, hindi na kami makapamuhay ng normal dito. Yung dating tumatapon namin tubig, papuntang ilog, wala na, nabara nila. Sa katunayan, mayroon namang ipinagawang dike sa lugar noong 2023 para maiwasan ang matinding pagbaha, pero pagtataka ni Andy, bakit parang hindi na raw humuhupa ang baha? O yung high tide talaga dumarating, pero mabilis ding nawawala. Ngayon ang nangyari, dumarating siya, napipigil pa, tumatagal pa yung pagkatin niya. O hindi ko maiwan yung bahay. Kasi nga, gawa ng tubig. Hindi na ako ng paghanap buhay kasi yung bahay, binabantayan ko rin. Ayon sa kanya, dahil araw-araw nakalubog sa baha, namamanas at kulukulubot na ang kanyang mga paa. Kaya gustuhin man niyang magsuot ng bota, hindi na raw niya ito magawa. Kasi pagka sinuot yun, magka-irritation naman ang mangyayari sa akin dahil marumi yung tubig. At ang nagpabigat pa sa kanilang alalahanin, ang sangkatutak na basura sa katabing lote. Ang kanilang newfound neighbors, mga uod, langaw at mga daga na happy sa dami ng basura. Ito nga ang basura, inaano na, baka mamaya may mga magkasakit na sa amin. Langaw, daga, lalo daga. Nagugulat yan, naglalangaw, mamaya kaya pag may sugat na yung sariwa, sabi ko, huwag kayong lulusong. Mamaya, maleptos kayo rin. Mapapansin sa aerial footage na napaliligiran ng tubig ang Barangay San Roque sa Agonoy, Bulacan. Kaya normal na para sa mga tao ang pagbaha sa kanilang lugar. Dahil hindi na nahahakot ang mga basura sa hinabaha, napagdesisyonan ng barangay na ilipat sa isang bakanting lote ang mga basura hanggang naging gabundok na nga ang basura at minsan lang daw sa isang buwan kung magakot dito. Yung father ko, hirap siya. Lagi kami nakakulong sa kwarto kasi sa labas nga may amoy. Kulang na rin kami sa ventilation halo sa loob ng bahay kasi sarado yung bahay dahil nga kung hindi mo sasara, papasok yung langaw o yung daga. Nag-aalala na rin daw si JC para sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Nung dumadami na yung basura, yun talaga, namamroblema na kami. Tulad ng sabi ko, yung father ko, hindi na nawala yung ubo. May sakit pa siya sa puso. Ayon sa punong barangay, inilapit na rin nila sa pamahalaan ng Agonoy, Bulacan ang kanilang reklamo noong November 2024. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw naaaksyonan ang gabundok na problema sa kanilang lugar. Lagi po namin tinatawag sa kanila na kung po pwede hakutin. Ang lagi nilang katuwiran, laging mataas ang tubig, baha. Hindi raw yung truck daw nila, hindi po pwede, masisira, ayaw daw pumayag ng kontraktor. Yung problema ngayon napakatagal na panahon na. Kaya naman ang panawagan din ni na Kapitan. Paano na ba kami? Iwanan na lang ba ninyo kami ganito? Magtitiis na lang ba kami na yung basura namin, bahala na kami? Alam naman nila yung responsibilidad nila. Nakapanayam ng resibo ang Bulacan DPWH First District Engineering Office na tumutok sa pagpapagawa ng dike. Bahagi ito ng isang flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 190 million pesos. Natapos ang mga proyekto noong 2023 at 2024. Ayon sa kanila, ginawa ang flood control project para hindi umakyat ang tubig sa mga bahay na malapit sa ilog. Itong project na ito na aming kinundak, ang proyektong pong ito ay kung makikita nyo, ang bayan ng Hagonoy ay isa sa mga lumulubog na lugar. Kaya aming minarapat na lagyan ito ng mga dike o flood control project na sinasabi. Sa pag-inspeksyon ng ilang engineers ng DPWH kasama ang resibo, nakita ang rason kung bakit hirap bumaba ang tubig. Ang ilan daw kasing drainage sa lugar, barado. Ang isa pa sa nating kailangang isaayos, magkaroon ng drainage system dito sa area na to. Kasi kung inyong makikita po sir, para siyang isla dito sa Hagonoy na napapalibutan ng Hagonoy River at mga plaisdaan dito sa likod. Sana makipag-coordinate din sila sa local government. June 4, 2025, pinuntahan ng resibo ang lokal na pamahalaan ng Agonoy, Bulacan, pero bigo kaming makakuha ng anumang tugon mula sa kanila tungkol sa problema sa basura at maradong drainage.
June 5, 2025, inilapit na ng resibo ang patong-patong na problema ng mga residente ng San Roque sa Kapitolyo ng Bulacan. Agad po akong nagtawag, nakipag-ugnayan sa Menro ng Hagunoy. At sinabi ko po na merong issue dyan sa barangay, may problema at merong nag-complain sa aming tanggapan. Sa lalong madaling panahon ay ito po ay mahakot na. Umaga ng June 6, dumating na ang truck sa barangay para simulan ang pag-aakot ng basura. Pagka nga po may dumadating diyang truck ng basura, tuwan-tuwa na kami. Sana ituloy-tuloy na. Naku, laking pasasalamat po namin kasi makakapamuhay na kami ng normal. Nagpapasalamat din po ako sa team ng resibo. Nagawan niyo po ng agarang tulong. Siniguro ng lokal na pamahalaan na magiging regular na ang pag-aakot ng basura sa lugar. Ang sabi po ay nangako po ang aking kasangguning Menro, magkakaroon po sila ng paghahakot ng basura at titiyakin po nila na yung basura po na naipon na yan ay mauubos po. Patuloy pa rin ang resibo sa paghingi ng pahayag mula sa lokal na pamahalaan ng Hagonoy tungkol sa kanilang plano para sa mga baradong drainage sa lugar. Pero wala pa rin silang tugon hanggang ngayon. Karapatan ng bawat tao ang magkaroon ng malinis at ligtas na tirahan dahil kalusugan na ng mga mamamayan ang nakataya. Tututukan ng resibo ang mga pangakong binitawan, mga pangakong sana'y hindi isinulat sa tubig o matabunan kalaunan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel